Ito ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa huling araw dito sa bayan ng Santa Cruz, Laguna. Dito sa Pigibara Street, kasalukuyang nakalagak ang Stake Center sa pamumuno ni Stake President Roland A. Garcia. Ito lamang Disyembre na nakaraang taon, natawag para mamuno si President Garcia kasabay ng kanyang mga councilors na sina President Saldi Aragon at President Ramiro Calasitas. Ang Santa Cruz Laguna Stake ay nahahati ngayon sa 5 wards at 2 branches na pinangungunahan ng kanilang mga bishop at mga branch president. Masaya ako na naging member ako ng simbahan. Dito sa simbahan, ang mga leaders, tinuturuan ng mga yun ng magagandang aral. Ang pagbuo ng mga establishmento, ang pagdami ng mga miyembro, isang balik-tanaw kung paano sila nagsimula. Ang Canoy family ang kauna-unahang miyembro dito sa Santa Cruz. Nabinyagan sila noong March 17, 1968 sa Los Baños bago sila napalipat sa Pagsanghan, Laguna. Noon, bahagi pa ito ng San Pablo Stake. Sina Elder Jensel at Elder Anderson ang nasabing kauna-unahang misyonero dito sa bayan ng Santa Cruz. February 14, 1917 na magsimula ang gawaing misyonero dito sa bayan ng Santa Cruz. Isang meeting house ang inupahan sa Dodol Subdivision at si Brother Canoy ang naging branch president nito sa loob ng 7 taon. Year 1975, nagdadrive ako ng tricycle noon. Naisakay ko dalawang missionary, American missionary, Elder Ross and Elder Pickett. Then, binigyan nila ako ng Book of Mormon. Sa mga members doon, around mga 15 lang o 20. Mabilis tumago ang bilang ng mga miyembro. Nadagdagan pa ito ng 6 na pamilya. Mula sa Dolor Subdivision, lumipat ang mga miyembro sa Javier Residence. Matanda ang first meeting house na natin namin, yung meeting house sa bago umahon ng tulay galing dito, tulay na malaki. Dating post office yun nung araw Building na ngayon ni Admin. Ayun, 3 palapag. Ito na meeting house. Di naglaon, sinimula ng groundbreaking o ang pagbuo sa mga chapel ng simbahan. Nagpatuloy ang pagtatayo ng mga chapels na malapit sa lugar ng mga miyembro. So before, wala pang meeting house, sa Santa Cruz talaga nagsisimbahan. Bago makonstruct ang isang simbahan ay kailangan ng labor ng mga members. Ngayon, nako-construct na ng simbahan, tinitingnan na lang natin, hindi na tayo nagli-labor. Pero in the early years, talagang kasama ang mga members sa pag-construct ng isang simbahan. Saka, siguro nakakatulong din na makita natin yung hirap din ng mga naunang pioneers. Kasi para nalalaman mo na hindi lang umiikot ang mundo mo sa iyong sarili at yung simbahan. Kundi meron din mga taong nagsakripisyo para mag-prosper yung simbahan. Dito sa lugar na to, which is consider namin very blessed ang Mayhay. Una, maganda yung chapel, maganda yung lugar is blessed na kasi malamig, maganda yung climate, tsaka yung maganda yung resources, no?
Pero still, importante na ma-appreciate ng mga tao yung kahalagahan ng blessings na binibigay sa atin ng Diyos. Siyempre, excited ka kasi una-una, maganda yung place, tsaka naging landmark na dito sa Mayhay. Plus, siyempre, pag iba yung feeling pag meron ka ng chapel. Kasi ang tagal namin nag-meeting, siguro mga, siguro 12 o 14 years na meeting house. Tapos, bigla kang ang laki-laki ng chapel. So, maganda kasi, na ano namin na feel mo talaga na yung simbahan lumalaki. So that's why nagkaroon na ng chapel. Ngayon, hindi na kailangan bumiyahe ng malayo para lamang makapagsimba. Sa simbahan, lagay ko yung may community service kasi una-una yung tree planting namin dun sa may Dalitiwan. Malalaki na nga yung puno kami hindi pa lumalaki. So, halos mga 10 feet na yung mga tinanim na puno. Every year kasi may tinatanim kami puno. Bukod dun sa mga ginagawa namin sa school. So, itong year na to, blood donations ang ginawa namin na community service. Pero, karamihan lagi kasi is tree planting, kung hindi tree planting, street cleaning, or yung noon nauso yung election na paraphernalia na inaalis namin yung mga nakasabi. Somebody said this day would come, I never thought it would. That I'd feel this way, but I never thought I could. Now my soul is yearning, there's a fire that's burning. Maraming mga programa na laan ng simbahan para sa mga miyembro. Mula noong taong 1970 hanggang sa kasalukuyan, iba-iba na ang programa na nadadaluhan ng mga miyembro. Somebody knows all of my fears and all that I have to learn. But somebody sees the person I'll be when faithfully I return. So I bear my witness of His mercy and forgiveness, safe in His footsteps, I'm ready to serve with the light inside that's leading me on. Send me
Sa likod nito ay ang matapat na paglilingkod ng mga pinuno ng simbahan. Noong May 1992, tinawag si President Rolando P. Nueva na maging presidente ng Santa Cruz Stake. Just west of Devil's Gate, a place they now call Martin's Cove, sacred ground of faith. Sinundan siya ni President Delio Ascendente taong 1995 to 1999. The times it took your life. President Manny C. Cadilena taong 1999 to 2001. It's growing dark again. There's little food to eat. The chilling winds cut to the bone. I cannot feel my President Ernesto M. Cortez taong 2001 hanggang 2010. close my eyes. Will I wake to see the morn? Or maybe paradise? Go bring them in from At sa kasalukuyan nga ay si President Garcia. like a fire, the spirit's burning. Bring them in and keep them warm. Go bring them in from the plains. Go bring them in from the Sa ngayon, may 3,771 miyembro ang simbahan. to their souls. At upang makiisa sa Jubilee o ika-50 selebrasyon ng pagkatatag ng simbahan sa Pilipinas, isang pagtatanghal ang pinaghandaan. Now tonight I dream of Kirtland, Zion's camp's holy test. I dream of independence, liberty and far west. Tonight I dream of Nauvoo, Brother Joseph's iron will. Tonight I dream of Carthage and how we miss him still. Tonight I dream of Bethlehem, Nazareth and Galilee. Tonight I dream of miracles from our Master and our King. Somewhere it starts as whispers, then turns to shouts so clear. Wake up, it's not a dream. The Valley Boys are here.